Ang tindi ni Sindarov, inubos si Fabiano Caruana nung round number 4. Kaya nga po siya ay solo lead na with 3.5 out of 4. Grabe yun ah. At eto matindi, round number 5, kalaban niya po si Grandmaster Hikaru Nakamura. Na kung saan wala pang panalo, ang score po ni Hikaru Nakamura, 1.5 out of 4. Eto matindi. Ginawa po ni Hikaru sa labang ito yung bagay na ngayon ko lang po nakita. At ang tindi din ng ginawa ni Grandmaster Sindarov. Ano po bang nangyari? Abay, simulan na po natin. Puti po dito si Hikaru, nag-D4 po siya. Sinagot po yan ng D5 ni Sindarov. C4, E6 lang. Ayan, Queen's Gambit decline na tinirahan ng Knights to C3. At dito po, very unexpected, C6 lang po ang tinira ni Sindarov. Well, normally kasi nagaganyan yan eh. Pero alam niyo ba anong idea nito? Ba't niya ginawa? To prevent yung Bishop G5 para walang Bishop G5 pa. C6 lang. Ngayon, pagka C6, si Hikaru Nakamura, tinira niya po yung E4. Ayan. Common po kasi kung ayaw mo mag-Knight F6, abay mag-E4 ako, kukunin ko yung gitna. Lumakas yung gitna ni Hikaru Nakamura, pero linya po lahat yan eh. Ang ginagawa dyan, kinakapture po ito. Tapos pagka-text mo, Bishop B4 check, ayun. Yun yung linya dyan eh. Ngayon, ang weird po kasi na i-atras mo to, ibabalik mo. Ang lakas niya na sa gitna eh. Kaya kadalasan pong tinitira dyan, number 1 engine move po ito, Bishop to D2. Anong meron sa Bishop to D2? Pag kinapture po ito, text na ko po, ang lakas ng gitna. Lamang po agad talaga ang white. Kaso, may Queen takes D4. Libre yung pawn eh. Ang tanong, libre din yung bishop, di ba? Libre din kasi yung kabayo. Lahat po yan, linya, na-analyze ko na yan before. Actually, may isang Pilipino pong gumamit nito sa white. Si Grandmaster Darwin Lilo, may video po ako, tinalo niya po, isa pong super Grandmaster from Iran. Yan nangyari. So, pagka Queen takes to E4, humarang yung bishop, persado mong harangan. Eh, pagkaharang po ng bishop, nag-knight lang po sa A6, hitting the bishop. Okay? Libre po ito, pero inuna po itong igalaw para po may hataw sa bishop. Kasi yung bishop na yan, nakakailang yan eh. Dahil yung black king po, hindi makadevelop, hindi makakastling. Kaya kahit lamang siya ng pawn, okay pa rin po ang white. At ang kadalasang ginagawa po dito, alam niyo po ano, bishop to A5 eh. Mamatiin dito. Pero ito pong si Hikaru Nakamura, tumira po ng bishop to D6, which is good pa rin. Ngayon, pagka bishop to D6, kinapture po nitong si Sindarov yung pawn sa may G2 na dinipensahan ang torre by playing bishop to F3. Linya pa rin. Nag-queen to G5. At after queen to G5, nag-knight E2 develop itong si Hikaru. Kung titingnan niyo po yung oras nila, mabilis sila pa rin tumire. Di ba medyo komplikado yung laban? Hikaru Nakamura, 2 pawns na po ang pinamigay. Pero lahat po yan ay linya pa rin. No? So pagkatira po ng knight to E2, knight to E7, ayan. Siyempre, gusto din mag-castling eh. Ngayon, pagka knight to E7, tumira po si Hikaru ng knight to G3. Gusto niya din mag-castling. Lahat po yan ay linya. Kung titingnan niyo po, ang bilis tumira pareho eh. At pagka knight to G3, nag-castling la itong si Sindarov. At pagka-castling ni Sindarov, ginawa po ni Hikaru dito yung bagay na hindi ko pa nakita sa buhay ko. First time. Alam niyo kung ano? Tumira po si Hikaru ng H4. Anong kakaiba dyan? Hindi nyo napansin? Ibalik natin. Tumingin po kayo sa oras ni Hikaru. Meron po siyang 1 hour and 57 minutes. Pero pagkatira niya ng H4, nakita niyo yon? 49 minutes na lang. Nag-isip po siya ng 1 oras at 7 minuto sa isang tira lang. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi niya na alam yung opening na to. Kinakapa niya na. At yung tirada pong H4 ay novelty. Ibalik ko lang, no? Ang tamang tira po is knight to E4. Malalaman nyo kung bakit yan ang tamang tira. Grabe yung simpleng detalye na nangyari. Kasi po yung H4,
Mali. Dahil pagka H4, persado po yan, check. Ayan. Kasi wala kang pupuntahan na iba. Pag pumunta ka dito, may knight to E4, mapipilitan kang ibigay yung kabayo, di ba? So, kailangan mong chumek. Ngayon, pagka-check, may B4. At pagka B4, persado yan, no? Kailangan niya pong kainin. Ayan, libre. Hindi po ito free, kasi may mga discovery po. Ayan, may mga discovery, di ba? May mga ganun, no? Dito na lang para makain doon, di ba? Losing agad, 3 points down, eh. Kaya ang ginagawa po dyan, nagkakasling. Ngayon, pagka-castling, rook E8 talaga ginagawa dyan para depensahan po itong knight. And then, pagka-depensa sa knight, queen to D2. Linya yan, eh. I mean, hindi yung H4, pero supposed to be dapat nasa E4 yan. Ganyan lagi nangyayari. And then, after queen to D2, nagsi-C5. Ganyan talaga mangyayari. Ngayon, pagka C5, tumira po si Hikaru ng rook to D1. Naku po, linyang-linya pa rin. Ang diferensya lang, instead na yung knight nandito, yung pawn nandito, Okay? Ngayon, ang diferensya niyan, pagka rook to D1, tumira po ng knight to F5. Aba, nawala yung kanyang matinding tira. No? Kasi dito po, ang nangyari, takes, and then, nag-queen to F4, tumira lang po ng knight to C6. Abay, safe na po. Safe na yung king, makukumpleto na yung development. Kahit na makain pa ito, sa kasalukuyan po, lamang ng 2 pawn eh. Ayan, may threat pa dito. Yun ang mangyayari. Ngayon, gusto ko pong balikan yun. Gusto ko pong balikan para makita nyo. Balik po tayo dun, yung malupit na diferensya nila. Ayan, kasi ang tamang tira dito, knight to E4. Bakit po? Pagka queen to A5, ganun pa rin mangyayari. B4. Knight takes B4, tapos magkakasling. Ayan, pareho pa rin mangyayari. Ngayon, magro-rook to E8 para depensahan yung kabayo. Pagka rook to E8, queen D2. Ayan, ganun pa rin nangyari, di ba? Nakita nyo yung diferensya, walang H4 yung knight nandito. Tingnan nyo mangyayari dyan, magsi-C5. Pagka C5, ang tinira ni Hikaru kasi, nandito yung pawn, wala dyan yung knight nag-rook to D1. Ang linyang dapat gawin niya dito, kainin niya muna tong knight. Yan. Capture. Kaso hindi niya to kasi mapapansin kung wala dito yung knight eh. Dapat kasi nandiyan yung knight. And then ang tira pala dito, rook to D1. Ganun pa rin, no? Ngayon, pagka rook to D7, eto yung matindi. Eto yung nawala. Nagkaroon talaga ng malaking diferensya. Kasi nga, yung knight nandito eh. Ngayon, since nandito yung knight, may napakagandang tira dito, knight to F6. Grabe. Tapos pagka-capture mo, queen to H6. Ngayon, makikita ba ni Hikaru yan? Unang-una, ano pala munang idea niyan? Makikita ni Hikaru yan for sure. Ang idea niya, napakasimple. Mamatihin niya lang. By simply playing king H1, check doon, mate. Makikita ni Hikaru yan, promise, kung mag-iisip siya ng 67 minutes. Grabe. Kitang-kita ni Hikaru yan. Pero, hindi niya nga nagawa eh. Like for example, depensa tayo. Ganyan. Rook takes D7, capture, king move. Wala ubos eh. No? Kasi pagkatira mo nito, check. Ubos. Ubos po talaga. No? Nakita niyo yung malaking diferensya ng H4 sa knight to E4? Nag-isip si Hikaru ng 67 minutes pero hindi niya pa rin naalala yung knight to E4. Tagal niyang pinag-isipan, guys. Anyway, yun na nga nangyari. Nag-queen to A5, doon. Capture, di ba? Castling. Parehong-pareho eh. Rook to E8. Ngayon kasi, nandito yung knight eh. Kaya akala niya, okay lang tumalon dyan at ang tinira niya nga queen dito. Ang tamang tira pala ay capture agad, di ba? Tapos doon. Kaso dapat eto nandito. Kasi sa ngayon, hindi gagana yun eh. Wala, hindi gagana yun. Losing ka kaagad dyan. Wala eh. 2 points down ka eh. Makaka-develop na meron ganun. Wala ka na ito F6 eh. Grabe yung malaking diferensya ng isang tira. Ang malupit, 67 minutes pero hindi pa rin nakita ni Naka. Grabe, no? Ayun, napaganyan siya. O ano nangyayari? Nag-C5. Pagka C5, nag-rook doon. At tingnan nyo po yung oras ni Hikaru. He's having 23 minutes na lang. This is move 17 pa lang. Parang mas malala na laban ni Pabi kay Sindarov. Kasi kay Pabi, kahit pa paano, mas malaki pa oras yan. Tapos mas malayo na eh. Pero eto, grabe, no? 2 points down. 2 points down. Gumanon. Kinapture na nga lang yan. Takes.
and then tumira ng queen to F4 na sinagot ng knight to C6 lang. Grabe, no? Ayan, nag-king move. Yan, medyo blandan na naman daw. Wala nang oras eh. 16 minutes na lang, move 19. So, ang tama tira daw, kainin mo. Pero, medyo maalangan yun. 2 pawn stone pa rin eh. Anyway, nag-king move. Tumalon yung kabayo. Nag-rook lang sa may G8 gusto or G1 gusto pang counterplay pero grabe G6 oh. Oh, pumasok yung bishop na may pressure, pinalit na. Hinaan yung B7, nakabawi ng isa pero ayun, napatalon yung Yoka Baby doon na sinagot ng Queen to D2, napilitan, ayun, napunta sa endgame oh. Napalit-palit lahat. Oh, wala. Napalit-palit po lahat. Umatras na. Capture, takes. Luminis ang laban. Malinis na malinis. 3 pawn ang kalamangan. Yes, opposite bishop po ito. Kaya magta-try pa si Ikarong itabla. This is move 31. 11 minutes si Ikaro. Magta-try pa magtabla yan eh. Diba? Kaso paano mo itatabla yan? Dahan-dahan talaga mag-i-improve yan. Ayan na. Para makapag-create ng pass pawn, kabila ang side. Walay eh. Walay at kinapture lang Hikaru. Sabi niya, this is too much na baby. Makapag-resign na. Nag-resign. Bakit? Ano bang mangyayari pag tinuli pa? Opposite bishop coach, bishop F3. Hindi ka makalapit yan dito, di ba? Kahit bishop G4. Tutulak-tulak yan. Kailangan mong bantayan yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, sige, bantayan natin. Subukan natin bantayan. Ayan ang mangyayari. Tatakbuhin to, tutulak. Kaya Hikaru, wala. Nag-resign na. Ayan, Grabe si Sindarov. Pusang gala opening prep niya. Grabe din yung ginawa ni Hikaru. Pero hindi umubra. Yung 67 minutes nag-isip sa isang tira. Ang score ni Sindarov, 4.5 out of 5. Halimaw na performance yan sa candidates. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, 4.5 out of 5. Dominating performance, no? Ngayon, anong nangyari sa ibang laban? Ang laki ng kalamangan na si Sindarov sa ibang player. Pero si Fabiano Caruana, ayun, nanalo, hindi pa rin nagpapahuli, guys. 3.5 out of 5. Petrov yung opening nila eh. Ayan nagkaikot-ikutan lang yan. Ang lupit ng approach ni Pabi Preparado si Pabi pero dito nag-isip siya na matagal. 18 minutes nag-castling. Grabe, umatake agad si Pabi. Napaka-agresibo po ng approach dito ni Fabiano Caruana. Ayan nang aatake lang. Ayan aggressive. Grabe, aggressive si Fabi dito. Talagang umaatake po siya ng gusto. Kining mo ba lang? Ayan, medyo may weakness dito. Hindi maganda yung king side. Well, kumakounter pa din dito si Matahayas Blue Bawon. Pero grabe mga tira ni Pabi. Tama lahat eh. Grabe. Ayan, winning na. Nangingisay na. Kinain na nga lang ng ganun. Pandira mo. Ubos eh. Anong tira mo? Libre to eh. Pag kinaption mo, check ka dun eh. Check ka baby dun. Tapos matipon ka. Grabe, no? So, napilitan, kainin, chinik, umangat. Nagpamatipon. Yun na nga pala ang nangyari. Grabe. Grabe si Sindarov, pero grabe din si Pabi. Talagang hindi nagpapahuli. So, ano po nangyari sa ibang bakbakan? Natabla yung iba. Ito po ang standing sa kasalukuyan. Ayan, Sindarov 4.5, sumusunod si Pabi 3.5, Anish Pragnananda 2.5. At yan po, Kolembat si Hikaru at si Esipenko. Talo na naman kasi si Hikaru eh. Grabe yung labanan, guys. Eto, Fabi Sindarov ang nag-uungusan, sila yung dalawang may chance talaga. Actually, lahat pa yan may chance. Kasi mahaba pa po eh. Meron pa pong 9 rounds remaining. Kaya hindi pa natin masasabi pa rin. Pero sa pinapakita ni Sindarov, kondisyon na kondisyon. Ang taas ng moral. Grabe po yung pinapakita. Abangan po natin yung mga susunod na video. Ako po hindi nakapag-live kasi naglalaro po ako ng torneo. Ngayon nga po, siningit ko lang to eh. Gumising ako 6 AM para lang gawin yung video na to. It's 6:30 ngayon dito.
May laro ako na dalawang standard ngayong araw. Hanggang Monday to eh. Yung tournament na nilalaruan ko eh. So, abangan nyo na lang po yung mga susunod na video natin. Pag may energy ako mag-live stream mamaya, baka mag-live ako. Kung may energy. Kaso nakakapagod kasi yung dalawang standard eh. Lagapak ako kagabi. Alas 11 pa lang nakatulog na ako. Usually natutulog ako alauna eh. Dahil sa sobrang pagod. Kaya aga ako nagising ngayon. Anyway, abangan nyo din po yung app natin. 2 days na lang po ata palabas na. Pag na-approve na ni, kasi patapos na yung beta testing 14 days eh. Abangan nyo din po yun. Alright, muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kapiyahe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.